Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Manny Pacquiao, kulang pa rin ang timbang. Isang araw bago ang official weigh-in. Si Joshua Clottey, sobra naman. Bukod sa laban, Pacman, nag-i-ensayo rin para sa concert. Mga Pinoy, kanya-kanya ng pusta, inaabangang bakbakan. Tatamaan kaya ng rotating brownout? Init ng El Nino, naibsan ng muling umulan. Exclusive, 4 na boss, nagkarambola sa EDSA Makati. Siyam, sugatan, kabilang ang isang batang tumilapon. Exclusive pa rin. Eskwelahan naman sa Bulacan na sa pilitan umanong naniningil ng graduation fee, inireklamo. Hollywood star Denzel Washington, tagahanga rin daw ni Manny Pacquiao. Very humble man. Very humble. Mga tinaguri ang sexiest women of the decade, nagpatalbugan sa pagrampa. At Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo, inanunsyo sa Bulaga na magkakaanak na sila. Ito po. May picture! Ito po ang unang litrato ng aming baby. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Chanco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Gabi po, 2 tulog na lang, masasaksihan na natin ang pakikipagtuos ni Manny Pacquiao kay Joshua Clottey. Kanina, idinaos na ang huling ensayo ni Pacman para sa kanilang bakbakan. Pero bukod po sa preparasyon para sa laban, may isa pang pinaghahandaan ang pound for pound king. Sa maniwala kayo't sa hindi, ang pagkanta niya po sa concert matapos ang laban. Ang bakbakan di event ay mapapanood sa linggo dito sa GMA. Mapapakinggan ng live at eksklusibo sa lahat ng impila ng radyo ng GMA at RGMA. Mula sa Dallas, Texas, nakatutok si Lala Roque. Puno ang schedule ni Manny Pacquiao buong araw ngayon, pero tila wala itong kapaguran. Nag-jogging si Manny sa Mustang Panther Stadium nung umaga. Nagpaunlak pa sa kanyang mga nag-aantay na tagahanga. Pagdating ng hapon, nag-ensayo ulit sila ni Coach Freddie Roach sa Convention Center ng Gaylord Texan Resort and Convention Center. At tila ayaw masayang ang bawat sandali. Nagsistretching si Manny habang kinakapanayam ni Arnold Clavio sa unang hirit. Maraming salamat sa lahat ng mga kababayan ko. Sana panoorin ko, 2 days to go. Pero kung akala nyo tapos na ang ensayo, may mas matindi pa siyang pinaghahandaan. Pumirit. Kumembot. At nagpasaya si Manny sa ilang mga taga-media at fans na nasa hotel. Nag-practice kasi siya para sa party na gagawin pagkatapos ng laban nila ni Clottey. Kasama ni Manny ang MP Band na pinumumunuan ng composer na si Lito Camo. Yung mga kanta niya, maraming bago eh. May mga bago siyang duet. Siyempre, nag-click yung Sometimes When We Dance. So, nag-isip na naman kami na ibang duet. And then, mga more Pinoy rocks. At kung akala nyo ay simpleng kantahan ito, nagkakamali kayo. Dahil si Manny kumuha pa ng voice coach. Todo bantay ang kanyang coach nung 1 taon pa raw niya tinututukan ang boses ng pambansang kamao. I'm satisfied for as much work as he's done, but I know he's excited, and with that excitement, the adrenaline, he's always great. At sa gitna ng kanilang practice, nakijamming pa ang Team Clottey. Si Manny naman ay nananabik na rin sa kanyang concert. Gaganapin ang after-fight party sa Road Club sa Rangers Ballpark, Arlington, Texas. At sa kauna-una ang pagkakataon ng concert ng pambansang kamao sa YBUI sa susunod na linggo. Mula rito
Kinakabahan daw ang mga anak ni Pacman para sa kanyang nalalapit na laban. Puspusan ang kanilang dasal para muling magtagumpay ang kanilang Daddy Manny. Nakatutok si Susan Enriquez. Sa kanilang murang gulang, laro at pag-aaral ang kadalasang ginagawa ng tatlong anak ni Manny na sina Jemuel, Michael at Princess. Pero sa tuwing may laban ng kanilang daddy, ramdam din ng mga anak ang pagdadaanan ng ama. Si Princess na 3 taong gulang nagpaabot na ng mensahe sa ama sa nalalapit itong laban kay Joshua Cloty sa darating na linggo. Good luck to you, bye. And love you. I love you. I miss you. Proud pang nagkwento si Princess sa mga magulang na hindi nila kasama sa ngayon. Mami, di ako mag-cry. I'm the good girl. Yes. Sina Michael at Jemuel tiwalang tatalunin ng kanilang daddy si Joshua Cloty. Knockout sa black eye. I love you, Daddy. Good luck. Kwento ni Yaya Aimee, hindi man masabi ni Jemuel ang nararamdaman, labis daw ang pag-aalala nito kapag may laban ng ama. Sinasabi niya, sana Ate Aimee manalo si Daddy, no? Sana manalo siya sa labang ito at hindi siya masyadong mabugbog. At kung may Team Pacquiao na kasama si Pacman sa Amerika, naka-t-shirt na may tatak na Pacman naman ang mga nasa bahay ng mga Pacquiao dito sa Biñan, Laguna. Sobrang nervyos po. Nag-uumpisa yung kaba namin. Mula sa Biñan, Laguna, Susan Enriquez, nakatutok, 24 oras. 3 planta po ng kuryente nasira kanina kaya nagka-brownout na naman sa Metro Manila at ilang mga lalawigan. Ang hiling po ng maraming Pilipino ngayon, huwag naman sana mawala ng kuryente sa darating na linggo, ang araw ng laban ni Manny Pacquiao. Nakatutok si Bernadette Reyes. Apektado na naman ang rotating brownout kanina ang ilang bahagi ng Metro Manila, pati na ang ilang lugar sa Batangas, Cavite, Laguna, Quezon at Rizal. Ang rotating brownout ay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nag-emergency shutdown ng Malaya Plant at nagka-technical problem ang Santa Rita Plant. Ang Magat Hydroelectric Power Plant pansamantalang tumigil din. Ang mga plantang ito ay kabilang sa nagsusupply ng kuryente sa buong Luzon. Kaya ang Meralco, pinagkasya na lang daw ang kuryenteng hatid ng mga tumatakbong planta. Ito namang ginagawa natin para ma-ensure na dun sa mga ibang lugar hindi naman maantala yung serbisyo. Sa March 14, araw ng linggo, siguradong tututukan ng mga Pilipino ang laban ng Pacquiao at Cloty. Kaya naman umaasa ang sambayanan sa walang patid na supply ng kuryente. Napakayaw ako. Paano sir kung biglang mag-brown out? Ayan problema nila. Ay gulo yan. Maraming magwawala ng taon. Sana wag mag-brown out para tuloy-tuloy para matapos ang laban ni Pacquiao. Sabi ng Meralco, ang nagdidistribute ng kuryente sa malaking bahagi ng Luzon,